Nakasuot ng salamin ang babae. Kapag mga pinto ay sarado ang eroplano ay lilipad. Nahulog ang salamin. Ang babae ay kinuha ang salamin. Ang cool. Sinenyasan na ibalik ang salamin. Ayaw magbalik ang bata. Nagbago ang mukha ng babae. Di dahil sa galit, nakita siyang maruming bagay. Bumangon siya. Tingnan ang mga anino. Ibig sabihin, lahat ng tao dito ay malapit ng mamatay. Nagdabog ng pinto para lumabas. Nawagayway ang mga anino, sa mata ng mga tao. Baliw lang siya, lahat, bumaba sa eroplano. Ang eroplanong ito ay babagsak. Hindi nakatawag pansin ang mga chismis. Tumugtog ang balita sa pagbagsak ng eroplano. Inaresto siya bilang sospek. Ipaliwanag ang crash ay walang kinalaman sa kanya. Nagtanong ang pulis, bakit gusto bumaba nang lumipad ang eroplano? Terorista ka ba? Tingnan paano mo ipaliwanag. May nakita akong sasakyan na puno ng anino. At ito ang pinakamaraming nakita ko sa aking buhay. Hindi na nakinig ang pulis. Baliw lang daw ang babae. Ang kahon ng eroplano ay natagpuan. Ang eroplano ay hindi gumagana. Napalaya ang babae. Nagsusuot siya ng salamin. Hindi mabata ang manager. Tanggalin mo ang sunglasses. Tinakpan ang mga mata. Tanungin ang mga customer. Umingin ang lalaki. Galit ang mga mata ng babae. Ingat sa pagsunog ng mata. Hindi makatingin ng diretso. Nakita ang may itim na likod. Sinabihang maghintay ng 3 minuto bago umalis. Anong ginagawa mo? Ano pang hinihintay mo? Maghintay ng 1 minuto. Nakatingin sa girlfriend. Ayaw niyang maghintay. Nabangga ng isang humaharurot na truck. Umabas upang suriin. Siya lang hindi natinag. Naisip ng lalaki ang sinabi niya sa pulisya. Nakikita ang shadow of death. Walang trabaho. Nagtatanong kung gusto niyang sumakay. Di ordinaryo ang babae. Okay lang sa kanya. Sumakay lang sa kotse. Kabaligtaran pala ng direksyon. Hindi ko na maibabalik ang sinabi ko. Isang insidente ng pagtalon sa ilog. Nagtanggal ng salamin. May nakitang anino. Tumawa ang lalaki. Hindi mamamatay ang lalaki. Nilero ko na ang trick na ito. Muntik na tumalon sa rehas. At sumigaw ng tulong. Panatag ang loob ng babae. This time mamamatay na talaga siya. Wala akong pakialam. Sa destinasyon, napatingin sa numero ng kotse. Naglakad na lang palayo. Anong ekspresyon? Nakatanggap siya ng text mula sa babae. Tawagin siyang tanga, pero wala siyang pakialam. Ipapaalam sa kanya ano ang ibig sabihin nito. Panuurin mo, ang pagsusuot ng salaming sa pool ay nagpapaganda ng mga tao. Relaxing. Akala ng lahat ay baliw. Hindi ba? Gustong tumalon ng lalaki sa river. Tumingin si girl. Magtagumpay ito sa kamatayan ngayon. Mamamatay ang lalaking iyon. Nakikita ko ang anino, sinabi ni Wujang. Nilalaro na ang trick na ito. Hindi maaaring mamatay. Pinauwi ang babae sa daan pabalik. Nanggugulo pa ang lalaking ito. Nakita ang lalaki na napaatras. Nandito na talaga siya. Bilang pulis, susuriin niya kaagad. Pero walang anino dito, upang malaman tumalon dito at mamatay. Ihahambing sa bridge. Pagkatapos, mabuting tao. Sa isang iglap, isang bangkay. Ang ina na lang ang natitira. Naniniwala ang babae ay kayang hulaan ang kamatayan. Nasa istasyon ng pulisya, ang ina ay sabik mahanap ang babae. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ingatan mo ang sarili mong mga mata. Hiniling sa anak na alagaan mga mata. Ang kanyang anak ay may sakit sa pag-iisip. Huwag pansinin. Sa mga kaganapan, ang babae ay hindi ordinaryong tao. Nimasa ang sariling kaldero, papunta sa bahay ng dalaga. Patay na ang taong iyon. Alam ko, pinaalalahanan kita. Sinisisi ang sarili. Panay ang suntok niya sa ulo ng bote ng alak. Isasara ang pinto kung ayaw makinig. Sabi ng lalaki, ang kapangyarihan ay pagpapala, hindi sumpa. Tinanggal ang salamin niya. Makipagtulungan sa kanya. Iligtas sila. Ayaw ng babae. 5 years old siya. May anino si tatay. Sabi niya, tingnan kung paano siya namatay. Tinulak hanggang sa mamatay sa pagkahulog mula sa gusali. Masahol pa sa tato na may gagamba. Alam ni tatay kung sino. Akala mababago, ang lahat. Ganoon din ang resulta. Sinabi ni Wujang kanina. Iling muli siya, ng pakikibaka sa ideolohiya. Tinanggal ito. Okay, susubukan ko ulit. Pinutol ang bangs. Malaman ang hadlang, hindi nagsusuot ng salamin. May anino sa likod ng isang ina. Natagpuan na siya ay namatay sa sakit. Hindi ko kaya ito. Umalis siya. Bigla siyang pinigilan ng lalaki. Meron talagang itim na anino. Namatay pala ito sa aksidente. Tinawagan si Wujang. Nakakita ng anino. Pumunta agad sa coffee shop. Sinabi ni Wujang, lasing ako. Kalokohan. Nagdadahilan. Kalang. Agad na sambat ito. Walang hiya ka. Padadalhan kita ng 10 itim na anino.
Bakit nakakatakot? Huwag maniwala sa isang lasing. Napunta siya sa labanan. Tinakat niya. Witch daw siya. May sakuna ngayon. Huwag na siyang lalapit sa mall. Sa tingin mo kailangan kong pumunta sa mall. May gagawin ako pagkatapos kumain. Naglabas siya ng pera. Huwag pumunta kahit saan ngayon. Makipag-chat sa kanya. Ang tingin ng lalaki ay sinungaling siya. Ano ang maganda dito? Chat buong araw ito. Sweldo. Galit ang dalaga. Iniisip ni Cho ang lahat. Gumawa ng matapang na desisyon. Ang babae ay nakatingin sa sulok ng mesa. Pindutin ito ng malakas. Hindi sapat. Iilan pa. Natarante ang tito. Inilabas ang phone at nag-video. Hinawakan ang noo. Dumudugo. Sasalakayin ako ng lalaking iyon. Tumawag ka ng pulis. Naguguluhan ang tiyuhin. Ngunit katutubo pa rin. Pero kakalabas lang. Iniunat ang kanyang paa. Ang epekto ay nakakamit. Ang mga hindi pinalad ay sinipa. Napasuko ang tiyuhin. Hindi pa alam ni Uncle ano ang ginawa niya. Dinala sa pulisya. Tiningnan siya ng masakit. Pass-by lang. May anino sa likod ng tiyuhin. Malapit nang mamatay ang tiyuhin. Hinawakan niya ang anino. Ayaw hostage si Tito. Lahat ay kinilabutan. Isang bala ang magbabalik sa kanya sa lugar. Ayos lang nahulihin pansamantala ang tiyuhin. Hindi pa ito tapos. Naligtas lang ang tao. Di apektado mga kidnapper. Iba na lang ang papalitan. May baril ang lalaki. 7 o'clock na. Suot ng uniform. Determinado na maging isang deserter. Nagpunta sa crime scene. May nakitang babae. Ito ang may pinakamasakit na ekspresyon. May dapat siyang malaman. Matuto sa pamamagitan ng pag-uusap. Ang nobyo nasa hukbo. Nagtatalo ang dalawa. Kinumpirma ni Wu Jiang. Ang lalaki ay tumakas kanina. Makipag-ugnayan sa kanyang nobyo. Naghihintay. Lumalaban mga general. Hirap maging sundalo. Paano makikipag-ugnayan sa iba? Siya magsalita. Magagalit din siya. Pumasok ang lalaking nakasombrero. Nandito ako. Umupo sa tapat ng babae. Kamusta ka? Sabi mo nagsinungaling ka sa akin nung nakipag-date ka sa iba diba? Nagtanong si Wu Jiang kung anong oras. Tanungin kong peke. Gusto ko lang masigurado na ang relo ang nakita ng dalaga. Tumango ang dalaga para ipahiwatig na siya iyon. Kinuha niya ang handcuffs. Nagpapakita rin. Gaano siya kabahan. Sinamantala niya ito. Hinuli niya ito. Naaaliw ng maayos. Umupo sandali sa pulisya. Paano mo ito magagawa sa akin? Dalhin siya pabalik sa pulisya. Akala niya ay magiging maayos pa. Hindi alam na simula pa lang pala. Lubhang nasisiyahan si Wu Jiang. Walang pakialam ang babae. Binabawi ko ang mga salitang binigay ko sa'yo ng 10 anino. Mabait kang tao. Ang huling pangungusap na sinabi niya. Tumunog ang cellphone ng tiyuhin. Si Wu Jiang sumagot. Ganap na nagbago ng kanyang kapalaran. Ang dalaga na'y iligtas ng mga buhay. Gustong magdiwang. Hindi alam saan pumunta si Wu Jiang. Gusto siyang hintayin. May nakita siyang picture sa table. Sinusuot ang kanyang hinabang bracelet. Ang bracelet na binigay kay kuya. Hindi na siya kinontak. Tuwang-tuwa siya. Kinuha ng tropa ang mga deserters. Apansin na nasa maling lugar ang strap ng relo. Kaliwa at kanang kamay. Tinanong kung nasaan ang kanyang baril. Walang baril ang taong ito. Isang pagkakamali ba ito? Biglang nagkagulo ang pulisya. May hostage. Nanood siya ng balita. Si Wu Jiang pala ang kapatid niya.